Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Death card. What's with the death card? May namatay. Hindi. May mag-end na. May mag-end na. Ayan, mag-end na. Yung, ano tong mag-end? Ito ang mag-i-end. Yung pagja-juggling mo. Ikaw ba to mag-end na yung pagja-juggling mo? Yeah. Mag-i-end na yung pagja-juggling mo, yung hindi ka makapag-decide. So, mag-end na yan siya. Para mag-close na yung cycle, matapos na. Nakita nyo yung death card dito. Parang hanggang dyan ka lang, no? Hindi ka pwede mag-cross, no? Mahati na ngayon yan. Para makakross ka na dito sa kabila. Para hindi ka na nalilimitahan. Oh, pati yung, pwede din, kung konti yung income mo o yung kinikita mo pera or there's limitation na nilimitahan ka, mag-end na yan. Yung nilimitahan ka, pati yung kinikita mo. Maputol na yung nakaharang dyan. Mag-end na yan. Yung napipigilan ka, yung nalilimitahan ka, yan. And Page of Wands, you will start to become active and brave, no? Parang passionate din. Passionate ka na rounded kasi may black na dito, and positive, optimistic sa mga sisimulan mong gawin na hindi ka na natatakot na simulan, hindi ka na natatakot o nahihiya sa judgment ng iba. Simulan yan. Yan ang ibang visit para yung makaramdam ka ng takot or hiya, para hindi mo umpisa na gawin yung mga gusto mong gawin, di ba? So, parang nilimitahan ka, no? So, ang dami kasing visit dito. Isa yun sa mga visit, yung nabanggit ko na yun. And flexible ka na umpisahan yung mga umpisan mong gawin. Ano to umpisan mo na to? Meron kang i-destroy. Ano to i-destroy mo? Meron ka talaga i-destroy. Knight of Cups. Yung mga nagsisend ng spells. Mga witches, Diba may ano dito? Sa bagay, lahat naman may hat dito na ganyan. Mga witches yan. I-destroy mo yung mga witches. Maalagad na hindi. Bakit ganyan mga readings dito? Sa God kasi ako napapag-guide, guys. Kaya ganyan ang mga readings dito. Diba pinapapatay ka ng God yung mga witches, wizards, warlocks, even magicians. Inuutos niya sa Bible. Exodus 22:18. Yan. Pinapapatay niya talaga yan. So, ano ibig sabihin? Ano, diretso patay? Ganun yung pag-destroy sana. Diretso patay. Pag-umpisa ka na patayin mo na yung mga witches, wizards, warlocks. Baka sabihin ng iba, ay, ang salbahe. Hindi yan salbahe. Utos ng Diyos yun. Walang salbahe dyan. Sila ang salbahe. Mga witches, wizards, warlocks na yan. Evil magicians. Sila ay alagad ng dilim. Sila ang salbahe. Kasi mainggit lang sila. Manghalit na sila. Mangulam sila. Mangontrol, mangharm, mag-destroy. Pati relationship sa iba, i-destroy nila. Ganon. Kaya gusto nila agawin yung person ng iba. Ganon. Tapos, kabuhay ng iba na pinagsikapan ng iba. Mga negosyo ng iba, sirain nila kasi nainggit sila. Dahil gusto na ang kinin sa iba. Gano'n yan sila salbahe. Yan ang mga tunay na salbahe.
So, ano pa yung umpisahan mo? Yung cold ka na. Yung unemotional ka na, hindi ka na nagpapadala sa empathy. Sa mga yan, siguro nakaramdam ka pa lately ng awa sa kanila, napatayin sila, o yung parusahan sila, na nadadala ka pa sa emosyon mo kasi pwede ka din nilang manipulahin kung matablan ka pa, di ba? Na maawa sa kanila, na maging magaan ang loob mo sa kanila, maging malapit ang loob mo sa kanila, kasi di ba may mga spell sila, may mga orasyon na ginagamit, may mga ganyan na orasyon, madami silang mga orasyon na mga ganyan, para maging maamo ko sa kanila, di ba? Kagaya ng mga gayuma lang, example na lang yan, mga orasyon, mga tigalpo nila, di ba? So, hindi ka na maawa sa kanila, maging cold ka na, kasi ikaw ay slayer ng mga alagad ng dilim, ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. So, isa ka sa napili ng Diyos na mag-carry ng mission na umpisan mo na, which is ang patayin ang mga witches, wizards, warlocks, o i-destroy sila. Yun na yung destroy. Patayin na talaga sila kasi yun ang utos ng God. Patayin yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Hindi na kasi sila sa Diyos. Sa kadiliman kasi yan sila. Sa diablo yan sila. And even their souls, they sold it to the devil. Yung mga witches, wizards, warlocks na yan. Bininta na nila sa devil at pinagsasanla nila yung kaluluwa nila. So, ano pa ang umpisahan mong gagawin na active ka na? Get somebody, get somebody. Trabaho mo. Pag-i-effort, tuloy-tuloy mong gagawin para kumita ka ng pera. May pentacle dito. At ano tong 8 of Pentacles na tuloy-tuloy na yung gagawin mo. Na masipag ka, nag-i-effort. Meron kang gagawin na gawin mo siyang silang unstable, unsecured. Ano yan? Mga witches, wizards, warlocks pa rin? Hindi. Ano yan? Mga fallen angel. May gawin mo unstable. Mga fallen angel. Gagawin mo unstable. Kasi, bakit pamatay mo nga yung mga witches, wizards, warlocks? May gagawin ka niyan para maging unstable na yung mga fallen angels. Yan. Mga ganyan ang example. Hindi lang example. Yan talaga ang mga isa sa mga mission from God. Yan. Di ba? Warrior ka ng God. Sinong gusto maging warrior ng God? Comment down below. I want to be a warrior of God. Yung iba gusto nilang maging warrior sila ni Satanas, no? Ng the Devil's Kingdom. Yun na yung mga nangungulang, nababarang warrior daw sila. Puro hindi makatuwiran yung ginagawa nila. Injustice. Kaya sila napapatay ng galing. Ace of Swords in reverse, tapos para hindi na magtagumpay na makapang-restrict, makapang-manipulate, makapang-control ng isip ng iba, ang mga witches, wizards, warlocks pa rin. Yes, ang mga witches, wizards, warlocks, yung kanilang mga manipulation, lies, deception na sinisend pa sa isip ng tao, no? Para hindi na magtagumpay yan. And then, kaya mas mainam talaga, patayin na lang talaga, no? Kaya, yun ang kautusan ng gadi, unutos ng gadi, na patayin nga sila. Kasi, ganyan nga ang mga ginagawa nila. So, ano pa ang umpisa nung gawin? It's interesting, ha? Yung para hindi na makapagbuhos, makapag-send ng yung itim na kapangyarihan nila, ang mga witches, wizards, warlocks. More clarification of the star here na hindi na makapag-send ng itim na kapangyarihan. Yeah. Para hindi na sila makapag-send ng itim na kapangyarihan. Through what? Patayin mo sila. Yung mga witches, wizards, warlocks. Yung mga tao pagdating sa word na patayin, parang umaalma,
witches, wizards, warlocks yan guys, pinapapatay ng God. Mga evil magicians, alagad ng dilim. Hindi yun mabubuting tao. At ang pinapatay nga ng mga witches, wizards, warlocks at mga inaalay nila, yung iba nag-aalay sila, mga inosente, kahit may inosenteng bata, inaalay nila. At yung mga inaalay na kay Satanas, sa Diyusan nila, sa mga Diablo, fallen angels, at mga inaatake nila, mga inosente, palabasin nilang masama. Dahil may manipulation nila eh. Diba? Grabe kaya ang mga injustice ginagawa nila, kaya pinapapatay sila ng God. O para hindi na sila makapag-set ng itim na kapangyarihan nila o yung kapangyarihan nila galing sa Diablo. Yan. At makita ng mga tao na matagumpay ka, no? Over the witches, wizards, warlocks at alagad ng dilim. Yan. Na madami ng tao ang ma-amaze sa'yo, papalakpakan ka, or else ay, ano ba ito tao ba itong papalakpak sa'yo? Hindi naman din importante kung papalakpak. Hindi naman importante yun na kailangan makilala ka, na ganun ka, di ba? Palakpakan ka ng mga tao. Pero, mapalakpakan ka daw. Wala namang masama doon if that is God's will na ma-appreciate ng mga tao yung ginagawa mo din at hindi madali ang ganyang mga mission. No? Bago ka mag-start ng ganyang mission, may pagdaanan ka kasi mga preparation, may pagdaanan ka na mga pagsubok, hindi saglit, matagal. Yun ang alam ko dyan. Matagal ang mga pagsubok na pagdaanan mo. Parang dumadaan ka sa tunnel na madilim. Puro atake, iba-ibang atake ng sa kaniliman ang experience mo bago ka maging handa. So, handa ka na. Mag-umpisa ka na papatay ng mga witches, wizards, warlocks at evil magicians. At gawin mo unstable itong mga fallen angels. Kasi yung mga alaga din nila, papatayin mo. Kaya maging unstable sila. Sino yung mga, ano nila, mga nagsiserve sa kanila, sa fallen angels, maunti-unti ka karamatay. Kaya maging unstable sila. Yung mga ginagamit ng mga fallen angels dito, mag-asik na lagim at maminsala dito sa mundo, paunti-unti may mabawasan. Hindi, maramihan yan, bawasan. Maramihan yan, papatayin mo maramihan yan. Maramihan kasi ang dami yan eh. Dami kasi yan nila eh. Hindi lang sila kunti, madami yan sila sa mundo na gumagawa ng mga sorcery, witchcraft. So yan. So let's see. Ano ang mangyayari sa buhay mo soon, ang mga pagbabago, ano ang mangyayari sa'yo. May collaboration. May mga makakausap pa. Pwedeng anghel, pwedeng tao. Pwede din anghel kasi kita niyo mga prophet. Pag-collaborate yung mga anghel sa kanila. Yan ang mga nag-guide sa kanila. Yan ang tuturo sa kanila. Pinapadala ng God. Magaya kay prophet siya, di ba? Anghel din yung natusan ng God no, na ipakain kay prophet dyan yung scroll na naglalaman ng katotohanan from God, di ba? Tapos, si Moses, God mismo ang ka-collaborate niya, kausap niya, yung mga ganong collaboration. Para alam niya kung ano yung gagawin niya, para makagawa na siya ng mga miracles. Yan. Madami mga prophets, sina Enoch, di ba? Sina Enoch, Prophet Enoch, Scribe Enoch, pati sina Noah, di ba? Sa vision, kadalasan sa vision, pag mga ganyan na anghel o God ang mag-guide, suporta sa'yo. Ganon pag sa God galing ang mission mo, suportahan ka nila, ika-guide ka ng celestial beings mismo. Ng God o mga angel o Jesus Christ. Yan. Or pwede din may mga collaborate ka mga tao dito. Pwedeng tao or angel. Yan.
Tapos, baka lalabas to eh. Mag-aantay to mga witches, wizards, warlocks, yung gumagawa ng witchcraft. Mag-aantay sila, so there's delay, no? Sa kanila, mag-aantay sila kung kailan nagagana o tatalab o pwede silang, kung kailan sila pwedeng gumawa ng witchcraft. So see, kung kailan sila mang-atake, kung kailan sila gagawa at mang-atake ng witchcraft, ganun ang gagawin mo. Kasi matakot sila mang-atake, kaya papatayin. Yes. Matakot kasi sila mang-atake kasi papatayin sila eh. Papatayin mo sila. Ayan. Kahit ako na-enjoy kong readings dito. Totoo. Gantong reading. Natutuwa ako. Kasi kaya yan. Kasi pag sa God talaga may hustisya. Tamang hustisya. Well, 10 of Pentacles. And ikaw naman mag-enjoy sa buhay mo. Mamuhay ng kumpleto, prosperous, kumpleto. Mamuhay ka ng kumpleto. Yan. Prosperous, kumpleto, at very masagana. Hindi naman very masagana. Masagana lang. Masagana. Enough na yun. Yan. Masagana, prosperous, ganyan, abundant. And ang God naman kasi, hindi yan nagbibigay ng sobra-sobrang kayamanan. Yun ang alam ko dyan. Okay na yung enough. Kahit si Jesus Christ, di ba? Yung enough, yung stable ka si Jesus Christ, hindi naman ambisyoso ng buhay siya. Yung tao pa siya. Sabi niya, bibigyan ng sapat, di ba? Yung devil na bibigyan ng sobra-sobrang mga kayamanan. Pero ang kapalit nun, pati nga fame, kaluluwa, ang kapalit nun. Kaluluwa ng tao na yun. Tama ba yung na-sense ko, nakuha ko mga information? Basta may mga nakuha ko information eh. Na may mga nagsanla ng kaluluwa nila sa devil o nagbenta ng kaluluwa nila sa devil na meron silang inaalay ng mga tao, pinapatay nila para hinang ipalit nilang kaluluwa sa kaluluwa nila. Meron daw ganun. Kasi di ba nagbenta sila ng kaluluwa nila, nagsanla sila ng kaluluwa, tapos wapatay sila ng tao, inaalay nila yung ibang tao para yun daw ang kapalit ng kaluluwa ng tao na yun na inaalay nila o pinapatay nila o basta inaalay nila, yun daw ang kapalit ng kaluluwa nilang bininta nila o yung sinanla nila. Sino inuto nila? Yung kaluluwa nila na bininta nila, sinanla nila sa devil na yun. Kaya nag-benefit sila eh. Nakukuha nila ang gusto nila eh. Ano kala nila kapasok pa sila sa langit? Masisave pa sila. Nadagdagan ng lalo yung kasalanan nila. Baka hindi lang matapon sa impyerno, baka itali pa sila doon sa impyerno. Matinding torture ang sapitin nila doon. Dahil dumadaming kasalanan nila ang mga kademonyo ang ginagawa nila. Kita yun? Very demonic yung mga yan.
Inuuto lang sila ng devil na pumatay kayo, mag-alay pa kayo ng ano. Manipulation na ng devil yun sa kanila. Yung mag-alay daw sila ng ano, ng iba parang may lagtas yung kaluluwa nila, bininta nila. Bininta na nila yung kaluluwa nila. Hindi na yun mabalik sa kanila. Hindi na yun masib. Anong tingin sa gantang, ha? Ganon ang pinagagawa nila. Masig pa sila. Tapos ay nako, ang biktima pa ng iba. Oh. Inusinti pang mga tao, alay nila. Doon pa lang sa papatay sila ng mga inusinting tao, hindi na sila masisibi. Doon pa lang sa pagbinta nila ng kaluluwa nila at pagsanda nila ng kaluluwa nila, hindi na sila masisibi. Paano sila masisibi? Binta nila yung kaluluwa nila. Sinanla nila ang kaluluwa nila. Ang lupit, no? Ang lupit ng mga ganon tao. Iba yung gusto nilang pahirapan sa impyerno. Anong tingin nila sa Diyos? Yung mga inaalay nila na yun ang mga inosente, na pinapatay nila, basta inaalay nila, masasave yun kasi inosente yun. Sila hindi masasave. Hindi nila mapalitan ng kaluluwa ng iba, ang kaluluwa nilang maparusahan sa impyerno. Yun ang totoo. Kahit ilan pa iaalay nila. Kahit ilan pa patayin nila. Manipulation lang yung Satanas sa kanila para madami silang patayin, madami silang iaalay. Kahit ako, bakit ko hayaan ng mapunta sa impyerno yung inusinting tao dahil inalay siya? Diba? Anong tingin nila sa gantang, ha? Anong tingin nila sa Diyos? Walang awa sa inusinte. Na yun ang parusahan. Sa impyerno dahil sa ginagawang disit ng iba. Nakikita ng Diyos lahat. Hindi hayaan ng Diyos na mapahamak ang kanyang tunay ng mga people, lalo ng soul ng mga yan. Kahit mamatay man ang katawan nila, ang people of God, kagaya ng mga prophets, yung kaluluwa naman nila ay maliligtas. Kahit ialay pa nila yan kay Satanas, yung kaluluwa niya, katawan ng tao na inaalay nila, at buhay ng tao na yan, hindi nila palitan ang kaparusahan ng kaluluwa nila ng kaluluwa ng tao na yan. Hindi nila pahatulan o maparusahan sa impyerno ang kaluluwa ng tao na inaalay nila. Masisave at masisave yan dahil inusinti ang mga yan. So, ang dami ba gumagawa ng ganun? Madami daw. Manipulation sa talas. Saan ang utak nila? Lalo lang nila dinadagdagan kasalanan nila. Mga walang puso. Mga salbahe. Yan ang mga salbahe. Kita niyo mga ginagawa nila. Yan ang mga salbahe. Magawa ba yun ng hindi salbahe? Magawa ba yun ng may puso? Magawa ba yun ng may awa? Hindi. Yung mga ginagawa nila na yan. Naalay ang kapwa nila. Sa Diablo. Salbahe pa yun. Ano ang gagawin mo? Maliban sa papatay ka ng mga witches, wizards, warlocks. Magmagayon niya mga Coven, witches, wizards, warlocks. Nag-aalay na yan. So, 9 of Cups.
Ay, ito ang gagawin mo. Mamumuhay ka na ng peaceful, wish mong buhay, fulfill na buhay. Palagi ka mamasyal sa tabi ng dagat. Yan. With your pet. Pusa mo yung pet mo. O aso. O palaka. May nagpipet ng palaka. Or pwede din leon, tigre. Ano yung pet mo? Pet malo. Pwedeng wala kang pet, edi ikaw lang. And then parang carefree na buhay, no? Carefree life. Hindi stress-free na buhay. Stress-free na buhay. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Stress-free na buhay. Tapos, may mission ka pa from God, no? Siyempre, may kakayanan ka niyan. Paano mo malalaman? Ay, doon mo yung malalaman habang dumadaan ka sa preparation. Kasi dadaan ka sa preparation yan eh. Ready ka na nga eh. Mag-umpisa ka na nga eh. And then, yung buhay na hindi ka na guarded, hindi ka na defensive, hindi ka na kinakabahan. Hindi ka na nakaramdam ng any fear or kaba, ganyan. Hindi, or intimidation, gano'n. And Page of Cups. Mamuhay ka na, mag-umpisa ka na mag-painting. Hindi. Na mamasyal sa tabi ng ilog, tabi ng dagat, gano'n. Kinakita niya dito. Ayan o, in-clarification ko lang yung pinapaklarify ko na po o hindi sa aking guide. Ayan. Katulad nito, mamasyal, mag-picnic ka sa tabi ng ilog. Kasi ako yan o, stress-free life talaga yan. O tabi ng dagat. Ay, ang sarap ng buhay pagka ganyan o. Lalo na kung malapit yung bahay mo sa mga ganyang lugar. Ang saya yun. Wow, so hanggang dito na lang for collective read, guys.